Hi, Sleaze POV. Mag-aalas 12 na magpa siya akong umuwi. Sa labas pala ng gate, dismaya na ako na mapagtanto kung wala pa rin si Asher. Napayoko ako sa Manabela at doon nagtuloy-tuloy ang pagbagsak ng mga luha ko. Kala ko kahit papaano mababawasan ang sakit dahil sa sayang nararamdaman ko kanina habang kausap ko sila Cooper, pero mali ako. Dahil nandun pa rin ang katotohanang may babae ang asawa ko. Habang umiiyak, nagbalik lahat ng alaalang meron kami na mag-boyfriend at girlfriend pa lamang kami. Halos di na siya tumitingin sa mga babae dahil nasa akin lamang ang paningin niya. Paano nangyaring ganito ang kahinatnan ng pagiging mag-asawa namin? Ano ang nagawa kong kasalanan sa kanya? Nang bumaba ako ng kotse, dire-diretso ako naglakad papasok ng bahay. Nahiga ako sa sofat, doon tuloy lang nakatitig sa chandelier na niregalo pa ni Jade, best friend ni Asher. Maya-maya pa'y nagpa siya na akong pumasok ng kwarto. Habang nakahiga, naririnig ko ang sasakyan ni Asher pero hindi ako nag-aksayang tumayo man lamang. Nakahinga lang ako nang hanggang sa pumasok to sa kwarto namin. Tila nagulat pa to na makitang gising pa ako. Bakit gising ka ba? Kinakabahang tura nito. Hindi ako sumagot. Umiling lang ako at pumikit. Narinig ko pang malakas sa buntong hininga niya pero nanatili akong nakapikit. Hanggang sa pagpasok ito sa banyo, rinig ko. Nang mahiga ito sa kama namin, akala ko yayakap na siya sa akin para matulog pero hindi. Mali ako. Bigla ako narinig ang pagtatype niya sa cellphone niya. Narinig ko pa tong nagpipigil ng tawa. Kumikirot ang puso ko. Parang tinutusok to ng malalaking karayom. Ang mga pagpigil niya ng tawa ay parang nagpipigil ng kilig. Nasasaktan ako sa pinaramdam niya sa akin. Nanatili ako nagtulog-tulugan hanggang sa yumakap to sa akin. Hanggang sa maramdaman ko ang malalalim na hininga niya sa bato ko. Kinabukasan, walang ganang tumayo ako sa hangin. Napalingon sa akin si Asher na mahimbing na natutulog. Mapait ako napangiti dahil sa biglang pagsakit ng puso ko. Hanggang ngayon nasasaktan ako at pakiramdam ko yung nadagdagan pa to habang nakatitig sa kanya. Pumasok ako sa banyo at ginawa ang daily routine ko. Pagbaba ko ng sala, dumiretso ako sa kusina at nagluto ng aming almusal. Walang gana ako naglinis sa buong kusina habang inaantay kong maluto ang kanin na isinalang ko. Pagkayos ko ng kakainin namin ni Asher ay ang banyo naman sa kusina ang nilinis ko. Habang busy sa paglilinis at naramdaman ko ang isang taong lumapit sa pintuan ng banyo, tinignan ko ito. Nakita ko si Asher, nakasuit pang office. Mulang kumirot ang puso ko. Gising ka na pala. Pilit ng iting bati ko sa kanya. Good morning, bati niya. Tumango akong may pilit ng ngiti sa mga labi ko. Binaba ko ang pang-is-is ng sahig, nagpunas ako ng pawis bago lumapit sa kanya. Kain na tayo, salita ko. Ngumiti ito sa akin ng pagkatamis-tamis, akala mo walang ginagawang kalokohan. Kung hindi ko lang alam na niloloko niya na ako, baka kinilig na ako sa pinapakita niya. Tumango ako sa kanya at nilagyan ng pagkain ng platong nakahanda sa harapan niya. Tahimik lang kaming kumakain nang biglang magsalita ito. Next week, magkakaroon kami ng out of town. 1 week kami magsastay doon. Sino kasama mo doon? Tanong ko. Tumingin to sa mga mata ko. Kitang-kita ko kung gaano siya ka-excited sa out of town na yon. Mga investors, syempre, sweetie. Sino pa ba? Tumatawang ilang nasagot nito. Ngumiti lamang ako. Dahil sa ginagawa mo sa akin, hindi ko na alam kung totoo pa ba mga sinasabi mo sa akin ngayon. Salita ko sa isip ko habang ako'y titig na titig sa kanya. Saan kayo? Simpleng tanong ko. Lumunok to at uminom ng tubig. Sa Bacolod. Tumatangong turan nito. Ngumiti ako. Pinapaniwalaan kita ngayon dahil kung talagang niloloko mo ko, hindi mo sasabihin sa akin ang lugar ko saan kayo pupunta. Tugon ko sa isipan ko. Aalis nga pala ako, paalam ko. Tinignan ako nito na para nang uusisa. Saan ang lakad mo? Hindi ko alam pero pakiramdam ko inuusisan niyang bawat galaw ko. Parang may binabantayan siya sa bawat kilos ko. Ako pa ba ang dapat bantayan niya? Siya to atong nanloloko ako eh. Magkikita kami ni Cooper. Alam mo na, namimiss ko ng loka eh. Bahagi ang biro ko pa. Natawa naman ito kaya't napangiti ako. Ano pa bang bago sa kaibigan mong yon? Tumatawang pabiro nito pero hindi ko nagustuhan. Para siyang nang-iinsulto sa kaibigan ko. She have a boyfriend now, sagot ko. Napatingin naman to sa akin. Baka naman basta-basta na namang lalaki yan ha. Remember na last time na nagka-boyfriend siya 3 years ago? Sabi single yung lalaki pero nahuli natin. May asawa naman talaga at may 2 anak na. Kiniyom ko ang palad ko kaya naman agad ko tong tinago sa baba ng lamesa. Actually, I already met him. He's nice. And he is a lawyer and a co-owner of Villarreal Village. Yung sikat na good to her. At least nakakilala siya ng matino. Sana nga lang walang... Hindi niya na ituloy ang sinasabi niya nang bigla siyang tumayo.
Tapos na ako. Dahil sa pagkagulat di siya nakapag-react. Di ko na yun pa hinintay. Agad ko siyang tinalikuran. Pagpasok ko ng kwarto siya na marinig ko ng pagbukas sa isang kotse. Maging ang pag-andar nito palayo sa bahay. Papait ako napangiti, huminga ng malalim. 12:00 ng hapon na makatanggap ako ng text mula kay Cooper. Nakikipagkita muna to sa akin. Pinapupunta niya ako sa bahay na bagong nilipatan niya nung nakaraang buwan. Kaya naman bago pa ako lumunin ng lungkot sa bahay, ay nagpasya na akong umalis. Doon na rin ako magla-lunch. Anong oras daw kayo makikita ni Tadeos? Tanong sa akin ni Cooper. Kumakain na kami ng lunch. Umiling ako. Bago umalis kahapon si Tadeos, nagpalitan pa kami ng mga calling card. Kaya naman kahit papaano alam ko kung paano kami magkikita. Kung anong oras at kung saan, ite-text na lang daw ako. Sagot ko. Sumubo ako habang nakatingin sa phone ko. Nagbabaka sakaling mag-text na siya. Biglang umilaw ang phone ko bago ako sumubong muli. Dali-dali kong binaba ang fork at ang spoon. Nahawa ko at dinampot agad ito. Tumingin ako kay Cooper. Nagpipigil to ng tawa. Hello? Meet me at the coffee shop after 2 hours. Salita nito. Pagkatapos sabihin agad niyang binaba ang tawag. Nakangakong napatitig kay Cooper habang ang cellphone ko na natiling nakadikit pa sa tenga ko na unti-unti ko ring tinanggal. Ang sabi? Natatawang tanong nito. Umiling ako. Meet me at the coffee shop after 2 hours. Panggagaya ko pa sa sinabi niya. Napahalakak si Cooper, kaya naman nagsalubong agad ang kilay ko. Hindi kanya bet. Patuloy pa ito sa pagtawa niya. Pinato ko naman siya ng kutsara. Mas lalong di ko siya bet. Salita ko. Sumubo agad ako pero agad ko tong naibuga na magsalitang muli si Cooper. Isang Tadeos Villarreal tinanggihan ng isang high-slim manasigan de Vera. Kapal ng mukate. Napatawa to sa reaksyon ko. Ang tawa ni Cooper sadyang nakakahawa kaya naman napatawa rin ako na lalong ikinahalakak nito. Umiiling akong uminom ng tubig. Nagkwentuhan pa nga muna kami ni Cooper sandali bago ka nagpaalam na aalis na. 1:45 p.m. na rin kasi at 3 p.m. ang usapan namin ni Tadeos. Buti na lang may alam akong shortcut nang mag-traffic sa daan. Napaaga ng 5 minutes ang dating ko sana. Sana hindi na lang nangyari. Sana binigaran ko na ng pag-drive ko para hindi ako nasasaktan ng ganito. Nakita ko si Asher. May kahawak ng kamay sa loob ng coffee shop. Tumatawa siya. Kagaya ng mga tawa niya ng mga magnobit-nobyo pa lang kaming dalawa. Hindi ko makita ang babae dahil ang pwesto nito'y natatakpan ng dingding. Si Asher kasi nasa bintana. Bali si Asher, na nakaupo, nakapato ang kamay nilang dalawa sa lamesa habang magka-holding hands. Tumatawa si Asher habang nakadikit sa mga pisngi niya ang palad niya, kahawak kamay ng babae. Biglang nagpantig ang mga tenga ko. Kumulo ang dugo ko kahit nasasaktan. May kuano sa dibdib ko na nagsasabing sugurin ko sila. May karapatan akong magalit dahil ako ang asawa. Akmang susugurin ko na sana sila nang muli akong napatigil. Nang biglang tumukwang sa lamesa ang ulo ng babae para humalik kay Asher. Nang biglang nagdilim ang paningin ko. Napahawak ako sa mga mata ko nang may takip nito. Let's go. Inawakan itong braso ko gamit ang isang kamay niya. Kahit wala ako nakikita dahil sa nakitakip niya mga kamay sa mata ko, nagtiwala ako sa kanya na ilalayo niya ako sa lugar na yon. Bigla na lang ako napaupo sa isang upuan. Doon niya tinanggal ang mga kamay niyang nakatakip sa mata ko kaya nagkaroon ako ng pagkakataon. Nalingunin siya. Tadeos? Gumagaral-gal ang boses ko nang banggitin ko ang pangalan niya. Lumingon to sa akin saglit bago niya sinara ang pintuan ng passenger seat. Ilang segundo lang ang lumipas, umupo siya sa driver's seat. Yung kotse ko, papaano? Nanginginig ang buong katawan ko kaya pati pagsasalita ko, naaapektuhan. Nasaan bang kotse mo? Tinuro ko ang gilid ng coffee shop. 4 na kotse ang layo nito mula sa kotse niya. Iwan mo na. Balikan mo na lang kapag wala na sila. Tugon ito. Umiling ako. Paano pag nakita nila? Kahit palang pigil ko sa pag-aralgal nito, sadyang hindi ko mapigilan. Gustong gusto ko na din umiyak pero may kung ano sa loob ko na ayaw maging mahina. Kahit ngayon lang. Nakikita mo bang manapit dito ang kotse ng asawa mo? Tanong nito. Nilibot ko ang paningin ko sa parking lot na yon. Umiling ako na ilang beses kong nilingon ang paligid at wala ako nakitang kotse ni Asher. Nasa kabilang gilid siya nakapark kung ganon. Hindi niya makikita yon. Tumango ako at yun na naging hudyat niya para pandarin ang kotse. Bago tuloy ang lumayo ang kotse ni Tadeos sa coffee shop, nakuha ko pang lingunin ang dalawa. Mga manloloko.
Gustong gusto ko man mamangha sa ganda ng village pagpasok na pagpasok pa lang namin. Hindi ko na magawa pa. Puro ng lungkot at sakit ang nararamdaman ko. Tumagal ng halos 3 minutong pagdadrive si Tadeos bago kami tuluyang tumigil. Di ko na hinintay pang pagbuksan niya ako ng pinto. Bumaba na rin ako. May hindi kalawakang hardin ang bumungad sa akin paglabas pa ng kotse at pagpasok pa lang sa maliit na gate. Kitang-kita ko mga roses at mga sunflower pa sa tabi ng mga kawayan na masasabi kong hindi normal ang laki nito. Sobrang nipis lang nito at di ganon kataas. Tama lang. Meron din yan sa likod. Biglang salita ni Tadeos. Nasa likod ko pala to at tinitignan lang ang bawat reaksyon ko. May swimming pool sa likod ng bahay. Pumasok na tayo. Tumango lamang ako. Ayoko magsalita dahil pakiramdam ko kakailanganin ko nito mamaya. Nauna siyang maglakad. Nasa kanya pa rin ang susi. Hindi pa niya na ibibigay. Marahil sa likod na. Pagpasok namin sa loob, doon ka na hindi napigilan ng pagkamangha. Mas malaki ang bahay namin ni Asher pero iba ang ganda nito. Una niya akong tinur sa bahay ang sala. Pagbukas pa lang kasi ng pinto ay ang sala agad. Ilang hakbang pa nga lang lalakarin mo para marating to. Ang sofa kulay peach na sadyang paborito kong kulay. Ang mga single sofa nito pinag-ipunan po'y lulubog pa. Nakadepende ka sa pag-upo mo kung paano kang hindi lulubog. Sa gitna nito yung medyo may kahabaang maliit na lamesa. Babasagin to pero matibay talaga. May flower vase na nakapatong dito sa paligid ay may iba-ibang bato na sadyang magaganda. Kung gaano kalaki ang sala, ganon din sa kupi ng mga sofa nito. Sa gilid ng mahabang sofa ang isang malaking flower vase na halatang mamahalin. Sunod na pinuntahan namin ay ang kusina. Tinuro niya sa akin ang bawat sulok nito. Katulad sa bahay namin, may banyo rin ditong nakalaan pero hindi tulad sa bahay namin. Hindi hamak na mas malaki ang banyo nila. May mini bathtub pa nga dito. Ang bawat dingding na nagbubuklod sa sala at kusina ay may makapal na tempered glass. Ang lamesa sa mataas na may kapartner na mataas na upuan. Bawat laman ng cabinet ay sinabi niya rin. Sa pagitan nga ng kusina may panibagong dingding na gawa sa salamin. Sa kabila noon ay ang dining area. Pangwalo ang lamesang iyon. Sunod namin pinuntahan ay ang second floor. Pag-akit pa lang dito bumungad na naman sa akin ang isa pang sala. Hindi tulad sa baba masasabi kong mas maliit lang ito. Nandito rin ang TV na napansin kong wala sa baba. May 4 na kwartong buong second floor. Ang isa ang master's bed. May sariling sala set ito at isang king size bed. May banyo rin dito gaya ng CCR. Sa baba ang laki nito. May maliit ding ref na puno ng pagkain ng laman. May terrace din. Ang ikalawa at katlong kwarto naman di hamak na mas maliit sa naunang kwarto. May maliit na sala set din namang ito at sariling ref at banyo. Nagulat ako nang pasukan namin ang ika-4 na kwarto. Maliit lang to pero sadyang nakakagulat ang nasa loob nito. Mini bar ito na kung saan makikita mo mga alak na sa bar mo lang nakikita. Nakikita ko pa ang isang branch ng alak na sa Europe mo lang makikita. After namin libutin ng taas, muling bumaba kami at may tinuro siya sa akin na isa pang kwarto. Magagamit ko raw yon for emergency. Wala itong gaanong gamit tulad ng mga kwarto sa taas kumpara sa natural na kwarto na lamang to. Ayon ang sliding door papuntang likod. Di na kita sasamahan doon dahil alam kong gusto mong mapag-isa. Babalik ako mamaya para sunduin ka at hatid sa coffee shop. Tumango ako. Namingon ako sa sliding door at unti-unting lumapit doon. Pagbukas ko nun wala na akong ganang mamangha pa. Lalo na't pag-upo ko pa lang isang duyan sa gilid ng pool. Napaluhan na ako agad. Kahit gaano kaganda ang bahay na ito, kailanman, hindi magagawa nitong pahupain ang sakit na nararamdaman ko. Hindi kayang burahin ang ganda ng paligid ang pangit na nakita ko kanina sa lugar na yon. Kailan ko lang nalaman ang pambababae niya? Kahapon lang. Hindi pa ako sigurado tapos ito kaagad. Hindi ako handang makita ang babae na yon. Kailanman hindi pa ako handa. Pero bakit kailangan ko pang malaman to? Bakit ikaw pa? Tadeos Short POV. Pakibalik ko sa bahay na ibibigay ng pinsan kong si Tristan. Naabutan ko si Heisley. Natutulog sa sofa sa gilid ng pool. Lumapit ako sa kanya at napakatitigan ng kanyang mukha. You are more than beautiful. You don't deserve what your husband did to you. You deserve to be loved, beautiful. I saw everything before at the coffee shop. First, akala ko namamalikmata lang ako dahil naghahalikan sila ng babae. But then Heisley come up. She saw a little bit of scene. I wanna see what she will do after seeing her husband betraying her. Pero nung makita kong susugurin niya namang ito, lumapit ako, tinila ko siya papalayo. Pumasok ako sa loob ng bahay at umakyat sa taas.
Kumuha ako sa bedroom ng kumot at muling bumaba sa pool area. Kinumutan ko siya at iniayos ng higa. Kasya naman kasi siya doon dahil mahaba ang sofa na yon. Iniwan ko rin sa lamesang katabi niya ang susi ng bahay, maging ang titulo ng bahay at lupa. After that, lumabas na ako ng bahay. Nilak ko muna mga pinto bago tuloy ang lumabas. Hi, Sleaze POV. Nagising ako sa isang tunog ng cellphone ko. Dali-dali ko tong kinuha na nailapag ko sa lamesang katabi ng sofa. Doon ko nakita ang susi at titulo, kaya naman di ko na napansin ang cellphone ko na dapat kong kukunin. Kinuha ko ang susi maging ang titulo at binasa ito. Sobrang sarap sa pakiramdam na magkaroon ng sariling bahay. Hindi ko man to pinaghirapan, at least binigay sa akin ng kusa. Natawa ako sa sarili kong naisip. Binaba ko ang susi at titulo. Kinuha ko ang cellphone ko. Nagulat pa ako na makitang meron ng 25 missed calls mula kay Asher at 10 unread messages mula sa kanya. Tatawagan ko na sana siya, ngunit nang maalala ko ang nasaksan ko sa coffee shop, hindi ko na nagawang ituloy ang tawag. Binasa ko na lamang ang laman ng mga text niya. From Asher, well the hell are you? From Asher, I'm worried to you. From Asher, damn it, answer my calls. 3 lang yon sa mga text niya. Nawalan ako ng ganang basahin yung iba. Napait akong mapangiti. Bago kinuhang muli ang susi at titulo. Binitbit ko rin ang kumot na hindi ko alam kung saan nagmula. Naging bag at cellphone ko, binitbit ko paakit sa kwarto ko. Muling tumunog ang cellphone ko. Doon ko lang naisipang tingnan ng oras. Doon ko rin napagtantong 12:00 na ng madaling araw. Ang aga naman ata niyang umuwi. Mapait ako napangiti. Mukhang napaagang tapos ng landian nilang dalawa. Shit! Pinigilan kong umiyak ng gabing iyon. Pinilit kong wag alalahanin ng mga nakita ko kanina. Pinilit kong alisin to sa isip ko tulad ng ginawa ko ng mga huling marinig ko siyang may kausap na ibang babae sa cellphone niya. Pero hindi ko magawa. Sobra na kasi ang ginawa niya. Nilang dalawa ni Jade. Masyadong hindi na kinaya ng sistema kung panloloko nilang dalawa. Muli ako napatanong sa sarili ko. Kailan niyo pa ako niloloko? Kailan to nag-umpisa? Paano niyo nasisikmurang lokohin ako? Ano ang nagawa ko sa inyo para ganituhin niyo ako? Pumasok sa isip ko ang mga magulang namin na siyang nagpaiyak na naman sa akin. Paano pag nalaman nila ang ginawa sa akin ng asawa ko? Paniguradong mapapahiya ang pamilya ko dahil nagpaloko ko sa isang devera. Ano na lang ang mangyayari sa samahan ng pamilya naming dalawa? Ang mga kaibigan naming dalawa, si Cooper. Alam ko baka mas magalit pa siya sa akin kay Asher. Magkakasama na kami simula bata, kaya paniguradong hindi niya aasahan ng ganitong kalaking pasabog. Ako man din hindi ko inaasahan to, lalo na't kaibigan ko sa Jade. Paano kung haharapin si Asher bukas na parang wala akong nalalaman? Na alam kong baka makita ko pa lang siya, bumalik agad sa alaala ko mga nakita ko kahapon. Ang mga ngiti at tawa niyang iyon. Simula noon ako lang nakakagawa noon kay Asher. Paano nangyaring ikaw na nakakagawa sa kanya? Sobrang sakit isipin na yung akala kong halos perpekto namin pagkasama ay mga napakalaki palang problemang tinatago. Problemang tatapos sa lahat. Problemang makakagulo sa samahan ng mga nasa paligid namin. Sa sobrang pag-iisip ko nga, hindi ko na malayan, inabutan na ako ng umaga. 5:00 pa lang ng umaga, nag-ayos na ako at umuwi ng bahay. Hindi ko alam kung kailangan pa ba ako magpasalamat kay Tadeos, pero nakita ko pa rin ang sarili kong itinext siya at nagpasalamat sa ginawa niya kahapon. Pag-park ko pa lang ng kotse sa garahe namin ni Asher, agad nagbukas ang pinto namin. Lumabas mula doon si Asher na halatang walang tulog. Dire-diretso lang akong pumasok ng bahay. Dumiretso sa kusina habang siya'y nakasunod lang sa akin na may nagtatanong na tingin. Aga mo atang nagising. Pagluluto na kita. Salita ko. San ka galing? Tanong nito. Pero hindi ko siya pinansin. Pumunta ako sa ref at binuksan yon. Kumuha ako ng hotdog at itlog. Agad ko tong pinrito at nanatili naman si Asher sa likod ko. San ka kako galing? Tanong nito. Pero muli hindi ko siya pinansin. Bigla niyang hinilang braso ko paharap sa kanya. Sagutin mo ang tanong ko, saan ka galing? Sigaw nito. Ang kapal na mukha mo, i-question ako ngayon. Inis na turan ko. Anong sinasabi mo? Naguguluhang salita nito. Umiling ako. Tumalikod ako sa kanya at muling nagluto. Tahimik lang ako nagluluto habang siya'y tahimik ding binabantayan ang bawat galaw ko. Pagkatapos ko magluto, inihain ko to sa lamesa. Kinuha ang tinapay sa ibabaw ng ref. Pinagtimpla ko rin ng kape si Asher. Naupo ako at kumain ng tahimik. Narinig ko pang nagbuntong hininga si Asher bago umupo sa tapat ko. Tahimik akong kumakain habang ramdam ko ang bawat tingin ng asawa ko sa akin. Ilang na ilang ako sa titig niyang iyon, kaya mabilis kong tinapos ang kinakain ko.
Nalagay ko sa lababong pinagkainan ko at dali-daling umakyat sa kwarto naming dalawa. Pag-akyat ko, mabilis kong kinuhang malaking bag sa drawer ko. Naglalagay ako doon ng mga ilang pirasong damit nang biglang pumasok si Asher. Gulat na gulat tong lumapit sa akin. Pinigilan ako sa ginagawa ko. Anong ginagawa mo? Bakit ka naglalagay ng damit sa... Hindi niya na naituloy ang sasabihin niya na magsalita ako. Aalis na ako sa bahay na to. Hindi ko na kayang tumagal pa ditong kasama ka. Salita ko. Ano bang tinutukoy mo? Pwede bang pag-usapan muna natin tong dalawa? Mahinahong tura nito. Umiling ako. Kumuha akong muli sa drawer ng underwear ko at nilagay sa bag. Ano bang problema, Heisley? Tell me para maayos natin to, please. Huminto ako sa ginagawa ko, tiningnan siya. Kailan niyo pa ako ginagago? Natigilan akong napatitig sa akin. Lalapit sana siya sa akin pero agad akong umatras. Huwag kang lalapit sa akin. Nandidiri ako sa inyo. Sigaw ko habang umiiyak. Walang tigil ang mga luha kong pumapatak. Kailan pa? Sagutin mo ako. Sigaw ko. 3 months na. Tumitig to sa akin. Lalong sumakit ang puso ko na makita kong pumapatak ang mga luha nito sa mga mata niya. Gusto ko siyang yakapin. Sabing magiging okay lang lahat pero hindi. Hindi ko kayang lumapit sa kanya dahil nandiri ako sa panggagagong ginawa nila sa akin. Sinubukan niyang lumapit sa akin pero muli. Dali-dali ako umatras kaya kapambag ko. I'm sorry, Heisley, please. I'm sorry. Let me explain, please. Nagpumilit tong lumapit sa akin. Nang makorner ako, doon niya ako niyakap. Napahagulhol akong muli. Nabitawan kong hawak kong bag at yumakap sa kanya. Sorry. Umiiyak pang salita nito habang magkayakap kami. Pinalo ko siya sa braso niya. Manluloko kayo. Nakakadiri kayo. Paano niyo nagawa sa akin to? Paano, Asher? Shit! Ginawa ko lahat para wag tayong humantong dito. Paano mong nagawa sa akin to? Nakakadiri kayo. Humahagulhol kong sigaw sa kanya habang patuloy ko siyang pinapalo sa braso niya. Nagpumiglas ako sa yakap niya. Huwag mo akong yakapin. Hinigpitan pa niyang yakap sa akin pero lalong ako nagpumiglas. Bitawan mo ako, nandidiri ako sa'yo. Sigaw ko. Panay pa rin ang pagsorry niya. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong yakapin, bitawan mo ako. Sigaw ko. Nang binitawan niya ako, doon na nagkaroon ng pagkakataon na kunin ang bag ko at tumakbo pababa ng first floor. Dire-diretso ako lumabas ng bahay. Pumasok sa kotse ko. Naabutan ako nitong pinapaandar ko na to. Heisley, please, Heisley. Pakinggan mo ako, open the door. Please don't leave me like this. Sigaw nito habang kinakalampag ang bintana ng kotse ko. Pero hindi ko siya pinansin. Pinaharurot ko ang kotse ko papalayo sa bahay na yon. Dumiretso ko sa VV. Pagkaparada ko pa lang sa garahe ko, napayoko ako sa manibela nito at doon napahagulgol muli. 3 months na nila ako niloloko. 3 months na nila akong pinagsasamantalahan. Ngayon malinaw ng lahat sa akin kung bakit gano'n na lamang ang panlalamig niya. Shit! Bakit di ko malang napansin? Bakit gano'n lang akong kadaling naloko at pinagkaisahan ng 2 taong naging malapit sa buhay ko? Para nung 1 buwan lang dumalaw pa si Jade sa bahay namin. Hindi ko pa alam ang namamagitan sa kanila. Pero alam ko na mayroong babae si Asher. Hindi ko lang lubos maisip na siya na pala yun. Iniwan ko pa silang dalawa noon sa bahay dahil kailangan kong mamili ng stock sa bahay. Anong ginawa nila doon? Kinalampag kong ulo ko sa manabela pero muli na itong tintog. May kamay na humarang dito. Kaya agad ako napatingin sa may-ari ng kamay na to. Tama na. Malamig na utos ni Tadeos. Di ko alam kung bakit pero agad ako napahagulhol sa simpleng salita niya lamang nito. Hagulgol na kahit yakap hindi magpapatahan o mababawasan man lamang. Hagulgol na parang batla na sugatan sa binti at tinakot na baka may lumabas sa eroplano sa sugat na yon. Sana simpleng sugat na nga lang ito na ilang araw lang bubunuin para tuluyang gumaling. Na kapag nagpeklat, lagyan lang ng cream mawawala ng mga to. Pero malabong mangyari. Parehas mang sugat pero magkaibang tagal at paraan ng paghilom. Nanatili lamang kami sa ganong posisyon na hanggang sa muli kong makatulugan ang pag-iyak sa loob ng kotse ko habang si Tadeos awang-awang nakatingin.